Hello. Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Meron nga pala po akong i-a-advice para po sa lahat. Totoo po ito at hindi isang biro. Meron pong nangyayari sa aking katawan, kung paano ko po i-treat ang aking katawan. Isa pong curable at preventive para po sa akin ang aking mga ginagawang pag-aaral po sa aking sarili. Kinakailangan ko pong ma-share ko po sa inyo to dahil napakahalaga po. Alam niyo po ba na nagising po ako sa lakas po ng blood flowing ng aking dugo na naging dahilan na akala ko po ay pinutukan po ako ng ugat dito po sa aking oculomotor o dito po sa aking taas ng kilay, cranial nerve trip po. Hindi po biro tong aking sinasabi, talaga pong totoo. Umaasa po ako na bibigyan niyo po ng pansin. Naiiyak ako. Para po sa aking kapwa. Yun na nga po, yung lakas po ng impact ng aking pong dugo na naramdaman, ayan po, medyo may ano pa po yung aking noo. Naramdaman ko po dito sa aking noo, bigla po ako, nagmamadali po ako ng pagising kasi nakalog po yung aking katawan. Bigla ko po siyang kinontrol dito yung blood clot dahil nga po baka po pumutok, ayan po, may ano pa po. Kaya nga po sabi ko po sa inyong curable at preventive po yung aking ginagawang pagsasaliksik po ng tungkol po sa ugat. Talaga pong unang-una, naramdaman ko po sa aking sarili at talaga pong napakalaki pong suporta at tulong po yung aking mga inaaral. Ito na nga po, paliwanag ko lang po, meron po kasi tayong 12 cranial nerves, mula nga po dito sa tuktok na ating noo hanggang dito po sa dulo ng ating pong tuktok na ating batok, 12 cranial nerves po yon. At ito nga pong muntik na pong pumutok sa akin, bigla ko pong kinontrol dahil sa lakas po ng impact ay bigla po siyang bumukol. Ito po ay nakapaloob po sa cranial nerve 3 at cranial nerve 5. Kasi po ang 3 ay oculomotor at ang cranial nerve 5 naman po ay trigeminal nerve. Pag ganun po yun, pa number 5. Yan, pag ganun po siya. Alam niyo po ba na natakot po ako para sa aking sarili kasi nga po talagang kakaiba. Tapos po, ang oculomotor po kasi ay cranial nerve 3. Dito po siya nakakunik sa, alisin ko po yung supil ko. Dito po sa cranial nerve 3. Sumakit po siya dito ko. Kaya ang ginawa ko po, ay bumangon po ako, nagmamadali po ako sa pag-trigger ng aking mga ugat. Nirelax ko po siyang ganyan hanggang sa makalma po siya. Tapos po, nung naramdaman ko pong alis na po yung biglang pagbukol niya, saka ko na po siya tinerapy ng magaan lang po. Hindi ko po 'to ina-advice sa iba na wala pong kaalaman sa ugat kasi may pagkadelikado po ano. Nai-she-share ko lang po dahil nailigtas ko po yung aking sarili. Kaya nga po sinasabi ko po sa inyo, curable at preventive po yung ginagawa ko pong pag-intinding pagte-therapy po. Dahil unang-una nga po para sa akin pong sarili at para po sa aking mga anak. Yun na nga po, cranial nerve 3 po ito, saka cranial nerve 5. Kinalma-kalma ko lang po muna yung dahil bumukol po dito nga po sa cranial nerve 3 at saka po 5. Yan, ganyan. Kinalma-kalma ko po dahil ang laki po ng biglaang bukol. Talaga pong nag-blood clot po siya. Nung makalma ko po at naramdaman ko po na-relax na po yung muscle niya, saka ko na po siya tinrigel sa cranial nerve 3, 7, 9 at 10. Ganyan ko po yung aking sarili para po makalma ko nga po yung ugat. Heto na po ako ngayon. Nag-okay na po ako pero talaga pong hindi po biro. Ayan po, hindi ko po kayo binibiro o medyo po nakaalsa pa po dahil naggapiso po talaga yung pakiramdam ko sa loob. Talagang bumangon po ako. At tingnan nyo naman po yung resulta. Kaya sabi ko nga po sa inyo, ginagawa ko pong lahat ng paraan para po tumuklas, para po ma-share ko po sa aking kapwa. Dahil bilang isang mahirap, napakahirap nga po ang maging mahirap. Kaya kung
yung mga nalalampasan ko pong style po ng pagte-therapy, ah, mai-she-share ko po sa inyo. Yun na nga po, yun po ang mai-a-advice ko sa inyo. 'Pag nakaramdam na po kayo ng meron pong alsa dito sa inyong ibabaw ng kilay, diyan po, matuto po tayong makiramdam sa ating katawan o matuto po tayong pansinin ang ating sarili kung may mga kakaiba na po ba. Hindi po biro, hindi po talaga biro. Yun nga po, 'pag naramdaman niyo pong may alsa na po kayo dito sa ibabaw ng kilay, magpa-check-up na po kayo kasi maaring blood clot na po 'yan. Maaari pong talaga pong magiging sanhi po ng inyong, ah, karamdaman, maaari pong maging sign ng stroke. Ipa-check-up niyo na po. Hindi po ako tiyak pero tingin ko po ay sa neurologist, optometrist, or ophthalmologist po tayo magpa-check-up. Kasi nga po, ako po, nati-trigger ko po at naalagaan yung aking sarili. Paano na lang po kayo na talaga pong 'pag inatake kayo ay diretso ospital po talaga kaya dapat po may alam po tayo. Yun na nga po, 'wag niyo pong balewalain. 'Pag po umalsa na po yung may mga ganyan niyo po 'tong dalawang daliri niyo sa ibabaw ng inyong kilay, kung mararamdaman niyo po na may nakaalsa na, 'wag niyo na pong balewalain, magpa-check-up po kayo sa doktor dahil maaring blood clot po 'yan. Kung mareresetahan po kayo ng doktor, maaaring malaki po ang maitutulong, hindi na po lalala ang inyong sakit at karamdaman. Napakarami na pong magiging epekto niyan, magiging sign po ng stroke dahil nasa ulo po 'yan, antemano po ay sapol na po ang inyong lahat ng ugat sa ulo. Kaya po, totoo po 'tong aking sinasabi at yun nga po sabi ko sa inyo, hindi po ito hula, hindi po ito haka-haka. Ito po ay sarili ko pong experience na nangyayari po sa akin kasi mas madalas po sa style po na aking pagte-therapy, nararamdaman ko po muna, pagagalingin ko po muna yung sarili ko. 'Pag napagaling ko, pagdating po ng kliyente ko kung paano ko po tinreat yung aking sarili, ay gano'n din po yung darating na kliyente ko. Kaya yun po yung mai-a-advice ko. Ah Nangako po ako sa inyo na bibigyan ko po kayo ng mga tips sa mga simptomas po ng stroke. Ito na nga po siguro, unang-unang ako po yung nakaranas at nakaramdam. Pagka po tayo nakaramdam ng pagkahilo o yung mga may knots, lumps, bumps, or mga nodes na po tayong nararamdaman sa ating ulo, matuto po tayong kumapa sa ating ulo. Yung kurutin po natin, ganyan. Kung wala na po kayong makukurot, sign na po yun ng kailangan nyo na pong magpa-check-up sa doktor dahil maaring simptomas na po ng stroke yun. Kailangan po kasi sa ulo po natin, may nakukurot po, ayan po ako meron na, oh. Kanina po yan eh, akala ko puputukan ako ng ugat. Ayan, ganyan po. Dapat po ay may nakukurot. Kagaya po dito sa ating pisngi, di po ba pag gumanyan ka, may nakukurot. Dapat po dito sa ating ulo, try nyo po. Pag kumurot po kayo at napaka-sobra pong tigas, kinakailangan nyo na pong magpa-check up at mabigyan po ng tamang vitamins o kung ano man po yung sasabihin ng mga doktor sa inyo. Hindi po biro 'tong mga nangyayari sa akin dahil ito po ay talaga naman pong napakahabang experience na po yung aking pinagdaanan. Kaya po talagang mai-a-advice ko po sa inyo ay totoo at makatotohanan po talaga. Yun na nga po, kung may pagkahilo po kayo o yun nga po yung balance organ niyo, hindi po pangkaraniwan ang nararamdaman niyo po sa inyong ulo, isa pong sign yan. Tapos po yung dito nga po sa inyong mata, kagaya ko nga po, kasi talagang may blood clot po ako dito dahil dati nga po ilang beses, 3 beses po ako naaksidente. Tapos po palaging dito po ako tinatamaan kaya meron po akong dugong namuo dito. Ang ginagawa ko lang po, ite-therapy ko, panikpanaog lang naman po yan. Pagka po hindi ko po napansin, lumalaki na. Ayun nga po, yan po, pansinin po natin ang ating mukha, ang ating ulo, yan. Yung pong ating mata,
Yan, kung may makakaramdam po kayo ng kakaiba sa inyong mata, dito nga po, pag ganyan po, dalawang daliri, iganon niyo po sa ibabaw ng inyong kilay. Pag nakakapa po kayo ng kakaiba dyan, pa-check up na po kayo. Tapos po, yung pong pagbaba ng mata, yung gumaganon. Basta po may kakaiba po sa inyong mata, lumalabo, anuman, nangangailangan na po ng doktor yan. Talagang kailangan na po ng suporta para hindi na po lumala. Kasi po, mga signs and symptoms nga po ng stroke yung mga na-experience ko. Tapos nga po, kung dito nga po sa inyong pisngi, yan, marami pong kakaiba. Matuto po tayong magkapakapa. Kung dito po tumapat at naninigas, ibig sabihin may lockjaw po kayo, isa din pong sign yun. Ayan. Tapos po, yan nga po, yung sa inyong pisngi. Palagi pong touch lang po tayong ganyan, malaking exercise na po yan, no? Kahit hindi nyo po idiin, pag naramdaman po ng ating facial muscle dyan, yan po, malaking suporta po yan. Tapos po, yung ating pong arm, ito pong ating mga braso, kung sakali pong nakakaramdam po kayo ng pamamanhid, paninigas, pagkirot, o mga naninigas na po ng mga daliri at hindi nyo na po maigalaw, isang sign na din po ng stroke yan. Tapos po, yung pong inyong dila, kung naninigas, pansinin nyo po yung inyong pananalita kung may pagbabago kasi alam nyo naman po sa sarili nyo yon kung may naiiba po sa inyong katawan. Pag po bumabaluktot ang dila, naninigas, nabubulol, yung naiba po yung inyong pananalita, isang sign na din po ng stroke yan, yung paninigas po ng inyong panga at ng inyong dila. Huwag nyo na pong baliwalain yan. Kinakailangan nyo na po talagang magpa-check up at pumunta po sa ospital para po magpa-doktor. Malunasan po hanggang maaagapan pa. Nang hindi po pagpunta nyo po sa ospital ay malala na po kaagad. May paraan pa po para po maagapan. Yung po ay mga matitinding simptomas na po na ikaw po ay may nararamdaman at pwedeng maging dulot po ng stroke. Lalo na po ngayong tag-init, napakahalaga po na malaman po natin kung ano po yung mga mararamdaman po natin sa ating katawan o mga kakaiba po sa ating katawan na kinakailangan na po natin talagang pumunta ng ospital at magpa-doktor at hindi na po dapat baliwalain. Ako po, pag po talaga hindi ko na kaya, nagpapadoktor na po ako, pero hanggat nakakaya ko pa pong pag-aralan ng aking sarili, ay ginagawa ko. At kailan lang naman din po ako nagpa-doktor at naresetahan naman po ako ng mga tamang gamot. Kaya nga lang po, siguro po sa sobrang init, saka na nga rin po sa mga kinakain, kasi hindi na po ako bumabata, tumatanda na rin po ako, kaya nakikita ko pong marami po talagang bawal sa mga kinakain po natin. Yun na nga po, ulitin ko po ang mga simptomas po na pwede nyo pong maramdaman. Kasi tingnan nyo po ko para na naman po ako nagdahilan. Dire-diretso na naman po ang aking paghahanap buhay dahil nalampasan ko na naman po ang isang matinding pagsubok sa aking katawan na natutulog ka po ay bigla ka pong makakalog dahil pakiramdam mo pong mapuputokan ka talaga ng ugat. Buti po, nagigising ako at naaagapan ko po ang mga nangyayari sa aking katawan. Kaya sabi ko nga po sa inyo, wag niyo pong baliwalain sa mga kliyente ko po na talagang natutulungan ko po at natuturuan ko po kahit papano sa kada session po namin. Nag-aalala po ko para sa iba, isang concerned citizen na dapat pong maiparating na hindi po natin dapat baliwalain ang mga kakaibang nakikita o nararamdaman po natin sa ating katawan. Yun na nga po, unang-una, kung may nararamdaman ko po sa inyong katawan na medyo nahihilo ka, yung inyong pong balance organ, ay kinakailangan nyo na pong magpatingin talaga. Dahil yun po ay mga simptomas na po ng stroke. Ito nga po, yung naramdaman nyo pong sumakit ang ibabaw ng inyong kilay, at ito pong inyong pisngi ay nanigas, o para ka pong nagkaroon ng lockjaw o nangingiwi, yung mata nyo po ay bumabagsak,
tapos po ang inyong pong dila ay naninigas o bumabaluktot, wag niyo na po yan balewalain. At yung pong braso niyo ay yung gumaganyan na po. Mga ano na po yan, simptomas na po ng stroke yan. Huwag na po natin balewalain para bawas gastos. Dahil napakahirap nga po ang maging mahirap. Kaya kung may magagawa ka naman pong paraan na hindi ka po gagastos ng ganong kalaki, wag nyo na pong ipagpaliban. Bigyan na po natin ng panahon ang ating sarili, ang ating katawan. Matuto po tayong makiramdam sa ating pangangatawan, bigyang halaga ang kalusugan dahil health is wealth. I love you all. God bless us all. Bye-bye!